I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds in white, bright. Ortega, kapatid ni Linda Ortega. Ako po ang bunso, pero ako po ay naging panganay sa kanila. Parang panganay po ako dahil ako po ay nung kami bata pa, ay ako'y palaging, ayan ay nagdadahilan dahil palaging siya daw ay may sakit. Kung mga nasa siya, ay di kami po nag-aaway. Sabi ko, kami nagdadahilan ka laang at ako na lang ang pinapagawa mo. Ay pagkatapos po ng ginawa ko na, ay malakas na uli. Kaya po inaaway ko yan. Sabi ko ngayon, nagdadahilan ka laang, ay ikaw naman ay pagkatapos ng ikaw ay nakalaro na naman at magkalaro na naman kami. Kaya pumalimit ako, pag nisabi ako ang nakukulot at alam mo may sakit ang kapatid mo, alam ko namang nagdadahilan laang yan ay, sabi ko sa nanay ko at tatay ko, ay di pag naman, yung nanay ko po ang malaging ganyan, hindi ang tatay ko. At pag narinig ng tatay ko, kami inapalo kami noon, ayaw nag-aaway kami. Ay di pag sino ang karap ko, ay di kami na lang si Linda. Pag kami ay sino yung mananahi, ay di kami tigisa, yung mga retardaso. Siya palagi ang nasusunod. Ay tigisa kami, ay inakuha niya, pati sa akin. Sabi ko, palagi na lang dalwa-dalwa. At sige na naman ay, kaya inahat, huwag mo nang galitin at may sakit yan. Nagdadahilan niyan. Hindi kaya yung nag-aaway niyan. At ganyan. Hanggang sa lumaki, ako ang gumawa. At yan ko'y walang gawa. Hanggang sa nag-asawa, hanggang naging teacher ko yan. Pero mabait ko sa akin pag nang ako'y hindi nag-aral. Sabi ko, tinanong, ako sana ang makapasok. Tapos ng sekretary niya, ay nag-aral siya. Ma-intra ako ng college. Hindi rin ako naka-intra dahil nag-ship siya sa pagka-maestra. Ay di napatigil na naman ako. Ay sabi ko, palagi na lang akong api-apihan dito. Dahil yun ang ko. Ay di siya naman ay gusto nung ng pag-maestra. Kaya ng maestra yan ay nagtrabaho niya sa Peninsula. Sinunod kami na yan. Hindi ako palaging tampo. Pero ako kahit natampo, pagkatapos nung wala na. At kaya po nung siya ay maestra na, nagbawi naman po, may asawa na ako, kami inadala kung saan. Na kami inatreat niya, na yun, naging close na ulit kami na palibasa. Bata pa nga, edi parang sabi ko, na edi pa ako naging panganay. Sabi ko ganyan. Naging mabait naman siya. Dalagalaan pong tamad siya. Talagang hindi siya, ako naman po kahit anong kasama ako sa linang, maalam ako mga bayo, mga rabaw, gayon. Ako naghahatid ng sa mga kapatid ko doon. Ay yan ay sumakay sa akin, hindi maalam sumakay sa karabaw yan. Ay di ako naman ay maalam ng yan po ay nahuhulog kami. At hindi nga, pag kumilin siya, kasama ako sa ay di sabi ko, ay, pasakay-sakay, ay dahan pa, kami nang nahuhulog pareho, ay gusto naman siyang At hindi nga, ako parang tumboy-tumboyin at kaya ko mga bayo, naghahatid ako ng pagkain doon sa aming mga kapatid na kambal, sa palo, yun, kung tawagin. Nagkatawalaan, kaya at yun nga, tamad siya. Pero maalam pong ginagawas na kailangan ay bata ko, ganyan. Nahihili ako sa kanya dahil ang akala ko mas mahal siya ng magulang namin dahil ako ang bunso. Ay ako ang naging parang panganay dahil naniwala sila na talagang siya may sakit. Pero talaga na kung nagkasakit siya na gayon. E di pa buhat mo, naging lanto tayo siya, pahiga-higa, kala may totoong may sakit siya.
Di pagkatapos ano, sabi ko, nagdahilan ka na naman para ako ang maglaba, ako ang maglinis ng bahay. Sabi ko, gano'n din nag-aaway kami. Bago nagkatawalaan yan. Parang ano, ay di, yung masipag ako sa kanya. Talagang walang gawa yan. Sabi ko, ano, ah, mm, ano, pero nung huli na kami, may edad na, sa buhat nung kami ay ako mag-asawa po, isang bisis kami nagtampuhan na naman yan, na ano, na hindi po ako matid ng birthday niya. Nag-aiyak po at may inaantay daw po siya. Ay, sabi ng mga tao na, kaya lang po ang inaantay niya. Bakit hindi po ako sumpot sa birthday niya? Nagkanyamilaan na. Ay di, ang mga tao nag-iyakan dahil alam na nila na ako ang inaantay. Bago, hindi sumipot, wala ang inaantay ko. Yung pagkatampo po, hindi, tiniis ko siyang siputin sa birthday niya. Yun po ang Ako po si Lani Mendoza Ortega, pero Mendoza po talaga ako. Ako po ay pamangkin ng Yumao. Actually, ang Chalinda ang paborito kong tita. Paborito din naman niya akong pamangkin. Joke. Pero ang hindi ko malilimutan sa kanya, bagamat siya po ay medyo may pagka-istrikta, pero sobrang pagmamahal nila sa amin, sa aking pamilya, sa mga anak ko. Kasi nakasama ko siya sa bahay ng maraming taon. Yun, kaya hindi ko siya malilimutan hanggang sa mahabang panahon. Hindi namin malilimutan siya. Ang gusto kong sabihin sa kanya, Chalinda, saan ka man naroon ngayon, mahal na mahal ka namin, ng aking mga anak, ng aking pamilya. Hindi ko malilimutan sa kanya tuwing siya, pag nasa bayan siya, kasi pag yung pagkakain sa labas, lagi niya akong tinatawagan, pupunta doon para lang kami para ako yung papuntahin niya at pakainin niya nga ako. Hindi siya nakakalimot sa akin. Yun, ganun. Kaya sobrang parang pangalawang ina ko na siya. Tinuturing ko talaga siyang pangalawang ina. Itang Chalinda, mahal na mahal ka namin, sobra. Gabayan mo na lang kami ngayong mahal sa buhay dito, lalo na ang kanyang mga anak at apo. Ako po yung tagapag-alaga ni Lola sa 3 taong mahigit po. Mabait naman po siyang nakilala ko at nakasama ko po. Siya naman po yung naging mabuting tao sa akin. Naging mabuti din po ako sa kanya. Minahal ko po siya ng parang magulang ko. At hindi ko po makakalimutan sa kanya. Tinuring ko na rin po siyang bilang isang magulang dahil sa kanyang kabutihan po sa akin. Yung hindi ko po makakalimutan sa kanya. Minsan masungit, pero pinapasensyahan kasi siya po yung matanda na. Ganun po talaga pag matanda na. Mahaba ang pasensya. Ito pong huling bago siya namatay at pinuhan ng buhay niya sa taas. Maraming salamat po, Lola, sa ating pagsasama sa taon, 3 taon pagsasama natin. Hindi po kita makakalimutan. Kayo po ay lagi nasa puso ko. Maraming salamat po. Ako si Yesa. Pangalan na Isis Nobelero. Si Mami stricto na nanay. Parang
lagi ko siyang niloloko din para siyang battery kasi go. Mahilig siya mag-ballroom. Lagi niyang kasama si Sanjo sa SM. Yun yung naperde lang lagi sa bahay. Siya yung Susan Roses ng Aurora. Lagi niya sinasabi sa akin na kamukha niya si Susan Sobrao. Di lang teacher si Mami. Kikilala ka sa Aurora na anak ni Mrs. Novelero. Fondest memory ko sa kanya yung pag uuwi kami naman ng bakasyon, tinuruan niya kami mag-bake. Minsan pag meron silang monthly meeting, tinuruan niya kami mag-bake ng cake. Nagtitinda kami. Tapos kung ano yung kikitain namin yun, binibigay niya lang sa amin yun. Tapos nung nag-aaral ako ng Lucena sa Sacred Heart, palagi ko naalala pag hinahabilin ako ni Mami sa mga konduktor ng bus. Pagbabalik ako ng Lucena, pagkatapos ng bakasyon, lagi niyang sinasabi sa mga konduktor kung saan ako ibababa. Tapos kung ano yung mga dala ko. After nag-retire si Mami, gusto lang niya mag-enjoy. Kaya, thankful ako kasi si Lina, kasamahan niya si Mami mag-travel kung saan niya gustong pumunta na enjoy na yung buhay niya. Mami, miss ko yung pag malapit na mag-Pasko, laging request niya makumpleto yung 12 bilog ng prutas. Yun yung laging request niya. Na kailangan kumpleto yung dosing ng prutas pag mag-bagong taon. Kaya lagi kong pinapaalala yung vitamins na ibibili niya sa mga no. Yung huling usap namin, nagtamas up pa siya. Sabi ko sa kanya, hintayin niya ako kasi pauwi na ako. Mami, maraming salamat. Kung ano yung dati yun sa'yo. Miss kita. Thank you, sorry. Minsan nasasagot kita. Pero alam mo, mahal na mahal kita na gagawin ko para sa'yo. Pahinga ka na. Alam ko nahihirapan ka na din. Maraming salamat. I love you. Thank you.